just wanna love myself now. 좋을 때도 나쁠 때도 love my rhythm. And for today's ganap maging, samahan niyo ako, magmamarinate muna ako ng pork, baon namin sa lakad namin bukas. Ang iluluto ko mga ging ay pork humba kasi yun yung request ng aking mga kapatid. So magmamarinate muna tayo para manuot talaga yung lasa. Naglalagay lang pala ako dito ng bawang, toyo at Sprite. Hindi na ako gumagamit dito ng asukal. Then naglalagay na lang din ako ng konting paminta at pamintang buo. At syempre pagkatapos niyan, imekos-mekos na natin yan para manuot talaga yung lasa sa pork. At yung pagmekos-mekos natin dyan, estimated nyo na lang yan mga ging, depende na sa inyo. Kung sa tingin niyo na nanuot na yung lasa, ayun, okay na yon, for the go na siya. At ito, paluto na yung humba. Hindi ko na lang nilagay kung paano ko siya niluto dahil baka sobrang haba na ng ating video. Nilagay ko na pala ito sa lagayan para mabilis siyang lumamig para naman pag alis natin is hindi na siya sobrang init pag bibit-bitin. At syempre, hindi po pwede na hindi tayo magluluto ng pampahaba ng buhay, kaya yung kapatid ko naman yung nakatoka sa pagluluto ng pansit. Siya kasi yung masarap magluto niyan, kaya siya yung nakatokang magluto. At ito na nga, luto na yung ating pansit. Yan, nilalatag na rin namin yan para malamig na siya at hindi siya mainit bitbitin pag aalis na tayo. Ngayon mga ging, papunta na pala kami sa bahay ng kapatid ko, na birthday girl. So ayan, pupunta na tayo sa kanya para sunduin natin sila at ang makulit niyang anak. Mabuti na lang talaga mga ging, maganda yung araw kasi palagi pa namang umuulan sa amin, pero ngayon ayan, maaraw. Ang ganda ng clouds, makikita nyo na clear talaga siya at walang pamumuong ulan. At nasundo na pala namin yung kapatid ko, pero antay lang kami ng konti dahil meron lang silang binili. Ito naman yung aking pamangkin na si Hanyil na sobrang kulit talaga. Nagpapaawa yan kasi gusto niyang lumipat sa harap. Naglalambing agad yan kay Tito Kit para payagan siya na pumunta sa harapan. Dumaan kami ng Starbucks ng Tagaytay, kaso nga lang hindi kami nakapasok dahil sobrang haba ng pila. Kaya for the ikot na lang ang mga person. At pupunta na lang kami sa aming next destination. At nakarating na nga kami dito sa JDE Tagaytay Staycation. Pagpasok mo pa lang ng gate, marerelax na talaga kaagad yung mata mo dahil ang daming green, ang daming tanim, ang daming puno. At malawak din yung kanilang parking, hindi siya masikip. Bago tayo makapasok sa receiving area mga ging, kailangan mo nating umakyat ng hagdan, pero hindi naman siya mahaba. At bubungad sa'yo kaagad yung napakaaliwalas nila na receiving area. At nagustuhan din pala namin yung kanilang receiving area dahil ang aliwalas nga niya sa mata, Instagrammable at ang ganda pa ng color combination. At dito na nga kami sa loob, nag-aantay muna kami para mag-check-in kasi meron pang nauna sa amin. Dito naman sa may bandang hagdanan, paakyat sa taas, meron ditong CR. Tamang antay lang kami dito habang piniprepare pa at inaayos yung aming room. Family room or barkada room pala yung kinuha namin dahil 5 kami. At ito na naman po yung batang makulit. Ang kulit-kulit naman kung ano-ano yung pinagkukuha doon sa may counter. Kailangan mo talaga siyang bantayan kasi andyan na siya sa stage niya na sobrang kulit niya at lahat ng gamit na mahahawakan niya ay kukunin talaga niya. At dito naman tayo sa kwarto. Pagpasok mo, meron lang siyang sofa, malita cabinet, may TV, then meron siyang side na table sa gilid papuntang CR. Then may mirror din yan at meron din siyang lababo. Dito naman sa kabilang side mga ging, andito yung ating CR. At andito na nga tayo sa CR, i-open muna natin para makita ninyo, para may idea din kayo kung naghahanap kayo ng staycation. Hindi kalakihan yung kanilang CR, sakto lang yung laki niya, pero ang importante, malinis yung CR nila. Habang ako'y nagbe-video, yung mga kasama ko pa chill-chill na sila at merong batang nangungulit. Nakasimangot yung makulit dahil gusto na niya magpalabas ng kwarto. At dito naman na side yung bed, 3 bed pala yung andito. Perfect siya pang pamilya or pang barkada. At pumunta na kami kaagad sa kitchen dahil nagutom na, inaayos na namin yung handa ng birthday girl. Di ko natuloy na videohan itong buong kitchen dahil nga kumain na kami kaagad. Pwede lang din palang magdala ng pagkain dito, wala kayong babayaran na corkage fee. At kung hindi naman kayo magbabaon, pwede naman kayong mag-order dito sa kanilang kitchen or pwede din kayong magpag-grab ng pagkain ninyo. Ganito pala yung view ng kitchen pag gabi na. Meron din pala sila ditong pa-jacuzzi, isa yon sa amenities ng JDE Tagaytay Staycation. At ito na nga, tinry na namin ni Kit itong pa-jacuzzi at ito na nga, nakaka-relax siya mga ging. Parang minamassage yung likod mo dito sa pressure ng tubig. At tamang-tama lang din yung pagkainit ng tubig, marerelax talaga yung katawan
kagustuhan mo. Meron din pala silang bilyaran dito mga ging, kaya kung mahilig kayo sa bilyard, ayun, matutuwa talaga kayo at mag-enjoy talaga kayo dito. At ito na nga, tinry na ng asawa ko kahit hindi niya alam. At andito na nga tayo sa exciting part, andito na tayo sa pool at nagbabantay tayo nitong batang makulit. Nagustuhan din namin ni Kit yung kanilang adult pool dahil hindi nga siya ganun kalalim, sakto lang, lalong-lalo na hindi kami marunong lumangoy. Pero dahil minsan ko lang makasama itong pamangkin ko na makulit, ayan, banding time muna kaming tatlo ni tito niya. Kami muna ang nakatokang magbantay sa kanya kasi nasa jacuzzi yung mama at papa niya. At pag gabi naman mga ging, ganito na pala yung view dito sa may pool, meron silang pailaw kaya ang ganda tingnan. Meron din pala silang free breakfast, may kasama na rin na kape. Bago kayo mag-check-in, tatanungin din kayo kung ano yung gusto ninyong ulam. 8 a.m. to 10 a.m. naman yung oras ng breakfast nila dito. At syempre, hindi talaga mawawala yung kape. Ayan, kahit may acid tayo, itatry pa rin natin yung kanilang kape. At nagustuhan ko dahil ang sarap. Malawak yung lugar nila mga ging at puro green talaga yung makikita nyo. Nature na nature talaga at marerelax ka talaga dito. At sa gabi naman, sobrang tahimik. Ang malirinig mo lang ay yung mga kuliglig. Kaya kung stress ka sa work, sa mga ginagawa mo, then naghahanap ka ng pwede mong pag-stayhan na marerelax yung utak mo at ma-refresh ka. At nature vibes yung hanap mo. Perfect talaga itong JDE Tagaytay Staycation. Marerelax ka talaga at marerefresh talaga yung utak mo. At ang isa rin sa nagustuhan namin dito mga ging ay napaka-approachable ng kanilang staff. At dito naman sa labas, matatanaw mo yung taniman ng mga pinya. At dito ko na lang i-end ang mini vlog ko mga ging. Sana nag-enjoy kayo at kung naghahanap kayo ng staycation, try nyo yung JDE Tagaytay Staycation. Marerelax talaga kayo dito at mag-e-enjoy kayo sa kanilang amenities.